Tinanggi ng ilang kongresista ang alegasyon ni Atty. Harry Roque na meron umunong nilulutong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Sa isang Facebook post, unang pinalutang ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may planong mag-impeach o magpatalsik kay Vice President Sara Duterte. Sinundan niya ng Facebook Live kagabi ni Roque kung saan ibinunyag niyang plano raw ito ng ilang mambabatas sa Kamara. Ngayong linggo raw ihahain ang impeachment case. Alam naman ng tao na talagang ang kanilang dahilan kung bakit sila naghahain ng impeachment para lang mawala ang banta laban sa Marcos Forever sa 2028. At tingin ko, mulat ang mga mata ng mga Pilipino na paninira lang to kay BP Sara. Ngayong araw naman, itinanggi ng ilang leader ng Kamara ang... Tingnan mo ito mga leader. Alam mo, for the first time lang nangyari ito. No? I mean, matagal na ho tayong sumusubaybay sa politika sa Pilipinas. Ito lang yung first time na bawat birada sa kay Tamba, agad-agad itong mga sip-sip na mga kongresista nito dumedepensa. Hindi nyo napapansin? Noong mga nakaraan naman, hindi naman ganyan ang pagkasip-sip nila sa speaker. Pero this time, grabe ho. Grabe kaliwat kanan ang depensa nila ano to, pagalingan ng depensa para pagandahan ng budget? Hindi, ako nagtatanong lang ako pagandaan ba kayo ng budget kaya kayo sumisip-sip dito kay Tamba? Kasi mukhang malapit na kasi yung 2025, kailangan na ng budget, correct? Tama ka diyan. Di ba? Ito masyado silang defensive ika nga. Takot na takot Aligasyon ni Roque. Dalawa yung crystal balls ko. Crystal balls yung akin. Dalawa. Pero parang wala. Ano nakakatawa dun? Dalawa itlog mo, ganon. Hindi kristal yun, sigurado ako. Mabuhok-buhok yun. Walang ganon. Ang kristal, di ba, makinis? Sigurado ako yung dalawa mong balls. Hindi. Di umano. Allegedly. Hindi kasi, yun ang parang ang dating mo di ba? May dalawa ako, tawa ka pa, Kala mo, nakakatawa ka. Hindi. Sabi tuloy nito isa, balls reveal nga. Kita mo, ganyan ang congressman natin. Tama, mali? Yeah? Ganyan ang congressman natin. Harapan pa ng camera yan, ha? Naman po akong nakikita na ganon. Tinignan ko yung left, tinignan ko yung right, parang wala naman pa. Tingnan mo. Parang tinignan daw niya yung left, tinignan. Ang tanong, pantay ba? Baka pagkita mo, ay, di pantay. Kaya siguro hindi mo nakita na maayos. Di ba? Malay mo na, sa ilalim mo. Kita nyo na kung anong klaseng meron tayong mga mambabatas ngayon, ano? Okay lang mag-imbash sa mga vlogger, pero mga mambabatas yan, ha? Rambutan yan, boss. Mabuhok daw. Ay, grabe. Grabe naman kayo. Grabe naman kayo. We're sticking to the issues in the House of Representatives. So, baka kailangan medyo madumi yung crystal ball, kailangan na linisan ng konti. Ayan yung crystal ball, madumi daw. Alam mo, I think what is Rocky's meaning, ito yung English ang baduy. Gago. Gago! Ang kahulugan ni Roque nung sinasabi niya, crystal ball. Di ba alam naman natin pag crystal ball, manghuhula, di ba? So parang sinasabi niya, yung kanyang matalinong hula, matalinong teorya, ay talagang magkakaroon ng impeachment dito kay BP Sara Duterte. Yun ang sinasabi niya, di ba? Sinasabi naman nito, kulang ka lang sa linis yung crystal ball nito. Ako ito lang, seryosoin natin, kailan ba umamin ang Kamara sa mga galaw nila? Kung maaalala ninyo, paulit-ulit yan. Even sa mga kuditang nangyari sa Kamara, kuditang nangyari sa Senado, they will always deny it. Kung maaalala ninyo, nung si Zubiri ay dati pang Senate President, di ba, merong alingas-ngas na papalitan siya. Ano sabi? Panay ang kanilang deny na merong pag-uusap na ganun. Tama, mali. Di ba? They always deny it.
na merong pag-uusap na baliktara magaganap o pagbabago sa pamamahala ng Senate. Pero, isang ganun napalitan ng Senate President. Ang mga senador, maging ang mga congressman, mabilis huyan magbago. Ibig sabihin, maybe now, walang senyales from the top o from the high. Alam mo na, the high society. Ito yung mga matataas eh. Alam mo na yun, matataas ang trip sa buhay. Walang senyas. Pero isang ganun lang yan, mabilis po yan. Mabilis po yang magpalit. Kaya yung pag-deny nito, I don't think meron ho siyang punto. Ibig sabihin, merong sapat na basihan yung kanyang sinasabing walang ganyang nagaganap. Pinabulaanan din ni Assistant Majority Leader Jill Bongalon ang pahayag ni Roque, pero hindi raw katakataka kung may gusto talagang magpatalsik sa bise. Yan, tamo. Tapos bigla may pitik na hindi naman nakakapagtaka kung merong gusto magpatalsik sa kanya. Syempre, hindi ako alam mo kung bakit ganyan ang dating niyan? Sa totoo lang, sip-sip yan. Siguro, pag merong nagsampa ng impeachment dyan, feeling nila, kasi tandaan ninyo, yung mga katulad ni Romualdez, mga Marcos, hindi matalino, hindi nag-iisip. Sa kanila, it's more on power trip. Anong ibig ko sabihin? They don't care about strategy. They don't care about the result of their actions. Basta sa kanila, ma-power trip. Halimbawa, yung mga ginagawa sa kay OJC, o di kaya ginagawa sa mga kalaban, power trip eh. Ibig sabihin, kahit ano maging resulta nito, basta parang mapakita namin yung lakas namin, okay na kami. Ganun. Kaya, hindi ka magtataka kung one of these days, merong e-epal dyan na congressman at magpapasa ng impeachment. Hindi ka na magtataka doon. At baka nga matuwa pa yung leadership ng Kamara. Bakit? Kasi yun ang trip nila eh. Ang trip nila, ipakita nila yung power nila. Kasi ganyan pagka medyo mataas eh. Alam niyo na ibig sabihin pag mataas? They don't care what will happen. Ang importante sa kanila, maipakita nila na maano kami makapangyarihan kami. Kaya wag kayong gagalaw diyan, wag kayong Hindi totoo, di ba? Ganun ang trip nila eh. So, hindi na ako magtataka kung merong congressman diyan sisip-sip. Sasabihin na, tingnan mo na. Kaya ko mag-submit ng impeachment dito kay VP Sara Duterte. Siyempre, kung ikaw naman si Tamba na mahilig sa power trip. Impeachment to. Hindi mo na iniisip kung ano magiging consequence. Tama, mali? Hindi na po tayo mabibigla kung may mga ibang grupo or ibang individual na gustong pananagutin ang ating pong Vice Presidente. Kita mo yung term niya, pananagutin? Ano sasagutin niya? Pananagutin sa amin, kasalanan ba siya? Kayo may kasalanan eh. Kayo ang pasimuno niyang flood control project na yan eh. Kayo may kasalanan, tapos siya pananagutin niyo? Ang kapal-kapal din ang mga mukha ninyo, no? Hindi siya ever na involved sa mga ganyan. Kayo ang aalat ng mga kung saan nyo ituturong proyekto, yung mga DPWH. Kamara yun. Kayo dapat ang managot sa taong bayan. Ang kapal ang mga mukha nyo. Yun niyang ilahad yung budget nyo, hindi nyo pa ginawa eh. Tapos siya pa ang pananagutin? Through e-filing of an impeachment case. So, sa ngayon, mananatili po. Pero wag ka mag-alala. Dahil sa ginawa mong yan, tuwan-tuwa na naman yung amo ninyo si Tamba. Uy, very good tong mga mga amuyong ko Itong mga balalay ko. Very good tong mga to tinan mo naman, sip-sip na sip-sip sila sa akin.
Parang Panginoon ang dating ko dito. Pong chismis ang kanyang pong post. Noong isang linggo lang naglabas ng open letter si VP Sara at binatikos ang iba't ibang problema ng bansa na hindi raw natutugunan ng pamahalaan. Tingin naman ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, isa pa to. posibleng itinaon ang issue ng umano'y impeachment sa nakatakdang pagdinig ng Quad Committee kaugnay sa koneksyon ng Pogo, illegal na droga. Eto na naman, ididikit na naman niya sa Pogo, illegal na droga, EJK. Kita mo? Ano na naman kinaugnayan? Pati impeachment may kinaugnayan dyan? Pambihira naman kayo. Talagang, hindi, eto ang layo na nung issue. Ang issue, impeachment ni BP Sara Duterte. Tapos ididikit mo sa Pogo? Ididikit mo sa droga? Ididikit mo... Anak ng wewe. Anong katarantaduhan yan? Droga at human rights violations kung saan iimbitahan Pati human rights violations? Anak ng weteng, oo. ng ama ni Vice President Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko lang alam kung ano yung intention really. Maybe to preempt whatever is the Intention, kayo nga ang may plano. Kayo yung gusto magpabagsak sa mga Duterte dahil alam ninyong olat pa rin hanggang ngayon yung pinuno ninyo sinisip-sipan ninyo. Olat, alam niyo olat? Tingnan niyo yung huling survey, nandun pa rin sa ilalim si Tamba hanggang ngayon. Kayo ang kaliwat kanan na kung ano nung sinasabi ninyo. Meron ba nga kayo sinabi na i-check ninyo yung budget? Di ba? Ng Vice President, Office of the Vice President. Pambira. the result of this investigation to somehow divert the attention, make this issue political, which is not really, if you look at it, it's not really political. Sinusubukan pa Sino ginawa niyong tanga? Sa bagay, yung mga tanso, tanga yun eh. Lalo na yung Mike Labi na yun eh. Di ba? Yun ang talagang ano eh. naming kunin ang pahayag ng kampo ni VP Sara kaugnay sa umunoy planong ipa-impeach siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ayan o, sabi nito, Banat Bay, alam lahat ni Tamba ang mga nangyayari sa Kong. Abay, naturalmente. Talagang alam niya. Iba ang ano eh, iba sa Kamara, iba sa Senate. Sa Senate medyo independent pa eh. Okay? Medyo nakakagalaw pa yung mga senador nang hindi kinukumpasan ng Senate President. Medyo, mas naano pa. Mas kahit pa paano, mas malaya pa sila doon. Hindi katulad dito sa Kamara. Dyan, pag inutos ng speaker, pag hinold ng speaker, wala ka. Yari ka talaga. Yari ka talaga. Wala kang masasabi dyan.